You called me out upon the waters, the great unknown, my feet may fail, and there I find you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me while my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever water, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me while my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever water, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me while my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves.
Praise the Lord. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Palakpakan nga po natin ang Panginoon this morning. We are so blessed because once again, God has given us this wonderful Sunday to study His words and to grow more in our relationship with our God. Well, just last Sunday, we just commemorated and acknowledged the Father's Day. I mean, that's the day of our fathers. So, ating kinilala ang kadakilaan at ang mga kabayanihan. Of course, ang pagsusumikap ng mga tatay ng tahanan. And praise the Lord for a wonderful message given to us through Brother Kit last Sunday. So today, we are going to continue our series, all about Be Happy. Ito po yung series studies natin, all about beatitude. Ang tanong natin, paano nga ba tayo magiging masaya? Pero bago natin pag-usapan yung next topic natin today, tayo muna ay umuko at tayo manalangin. Father God, thank you so much for this wonderful Sunday that once again you've given us. Father God, we're asking your Holy Spirit to be in the midst of us, to speak into our hearts so that we will be transformed according to your likeness, O Jesus. We're coming to you right, humbling ourselves, O Lord, because we want to be happy in this life. Although ang mundong ito, Panginoon, ay nag-o-offer din ng kaligayahan, pero hindi katulad ng kaligayahan ino-offer mo. So, sa umagang ito, speak unto us through the power of your words, through the power of your Holy Spirit. Convict our hearts, O Lord. And I do believe, Lord, meron po talagang magiging pagbabago sa buhay namin. Pag hinayaan namin kayong kumilos at gumalaw sa buhay namin. We honor you, we thank you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Let us continue our series studies on beatitude. And let's find out how to be happy based on the principles that was taught by our Lord Jesus Christ. Pag-usapan natin to. Alam niyo po, if you are going to notice, the first four of this beatitude deal with our relationship with our God, and the other four deals with our relationship with our neighbor. So ngayong araw na ito, pag-usapan po natin yung ikalimang sikreto upang magkaroon po tayo ng kasiyahan sa buhay na ito. Let's look at what we call mercy, which has something to do with our relationship with our neighbor. No? Pag-usapan po natin, ang topic natin, to be happy, have mercy. Matthew chapter 5 verse 7, it says in Phillips translation, ang sabi po doon, happy are the merciful, for they will have mercy shown to them. Sa New King James Version, allow me to read it, sabi po rito, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. You know, Jesus is stating a principle or what we call law. Ano po? That was all about what you give will return to you. The principle or the law that what you sow is what you reap. Kung halimbawa, ikaw ay friendly, magiging friendly ang tao sa iyo. Kung ikaw ay giver, magiging giver sila sa iyo. Diba? Kung ikaw po ay considerate, of course, magiging considerate sila sa iyo. Kung ikaw naman ay magalang, igagalang ka rin nila. But if you criticize other people, they are also going to criticize you in return. Diba? On the other side, if you are merciful, if you are merciful to other people, they will be merciful sa iyo. The point is, nakadepende sa pagtrato mo sa iyong kapwa, ang ikakasiya ng buhay mo. Kung paano mo tinatrato yung kapwa mo, tinatanim mo yun sa kanila, yun din ang babalik sa iyo. So if you want to be happy, you need to treat people in proper way. Ang tanong, how are we going to treat people in other way? In a proper way, simple lang po ang sagot. Be merciful. Ito ang susi upang magkaroon tayo ng maayos na relationship sa ating kapwa. Ito ang susi upang maayos nating mapakitunguhan ang ating kapwa-tao. Now, let's define mercy. Ano ba pag sinabing mercy? What is mercy? Well, pag sinabi po nating mercy, ito yung tinatawag na pag-ibig na may gawa. Mercy is not just feeling sorry for people, it's doing something for them. In other words, it's love in action.
Doon sa Psalms chapter 145, verse 8, sabi po doon, God is kind and merciful, slow to get angry and full of love. Ang Diyos daw po ay kind and merciful. God is described as kind and merciful. At bilang mga anak ng Diyos, tayo pong lahat yon. Amen? Amen. Praise the Lord. Bilang mga anak po ng Diyos, dapat po din nating matutunan na maging katulad ng ating Diyos na maawain. Ang question ko po this morning, ikaw ba ay maawain? Are you merciful? Naipapakita mo ba sa iyong kapwa yung awa? Well, let's try to evaluate ourselves this morning and let's see if we are going to pass the 4 marking test of being merciful. The first mark is mark of being patient. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, sabi doon, encourage the timid, help the weak, and be patient with everyone. Sa Tagalog, sabi, mga kapatid, ipinapakiusap ko din naman sa inyong pagsabihan ang mga tamad. Meron ba kayo niyan sa bahay? Pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Take note, sabi po doon, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Sa talatang binasa ho natin, talagang may mga taong nangangailangan po ng ating pasensya, nangangailangan ng katyagaan, at mangyayari lang yung pasensya at katyagaan kapag meron kang awa. Sa kanila natin maipapakita yung habag na nagmumula sa Diyos. Sino-sino daw ito? Sabi ng Bible, sila raw po yung mga tamad, mga mahihina ang loob, mga mahihina. Maraming tao sa paligid natin na kung tatanungin ay yung peculiar people, o in the sense na mahirap silang i-handle. Isipin nyo, paano mo i-handle yung taong tamad? Lalo na kung kasama mo to sa bahay. Hindi ba? Paano mo i-handle yung mga taong mahina ang loob? Hindi ba? Walang katiwa-tiwala sa kakayanang ibinigay sa kanila ng Diyos. Paano mo i-handle yung taong merong kahinaan o mahina? Pwedeng mahina spiritually, pwedeng mahina physically. Mga tamad, dapat daw, pagsabihan na may katyagaan. Yung mahihina ang loob, dapat daw palakasin ng may katyagaan. Yung mga mahihina, pwedeng, as I have said, physically or spiritually, dapat kalingain na may katyagaan. Paano mo mapagtsatsagaan ito? Simple lang ang sagot, kailangan meron kang awa na nagbubuhat sa Diyos. Diba? Kayo po, gaano po ba kahaba ang pasensya nyo? Gaano kahaba yung pisi ng inyong pagpapasensya? Mapagpasensya po ba kayo? Sa lahat po. Sabi po ng Biblia, kapag mayroon kang awa, if you are merciful, you will be patient with what we call unbearable people. I have some practical suggestions in being patient with unbearable people. And I hope and pray na makakatulong mga ito para mapagpasensyahan, para lalo pang lumawak yung awa na meron tayo sa ating puso. Ito yung una. Kilalanin natin mabuti yung tao. Pag-aralan natin yung pinagdadaanan niya. Baka naman may pinagdadaanan, di ba? Bakit siya ganon? Di ba? Baka hindi natin ay kukonsider yung background ng tao, masyado po natin na-judge agad. Para higit natin maunawaan yung kalagayan, yung pinagdadaanan, kailangan i-check nating mabuti, kilalanin nating mabuti. Ano ba ang background? Ano ba ang pinagdadaanan nito? Bakit ganito? It helps us a little patient with person when we know their background. Di po ba? The second is, wag po natin tignan yung external behavior alone. Tignan natin yung internal pain na maaari pinagdadaanan ng isang tao. Because behind every external attitude is an internal pain inside. Maaaring merong alalahanin, pwedeng mayroon siyang frustrations, di ba? Pwedeng mayroon siyang kalungkutan, maaari namang nasaktan, o maaari broken-hearted, o baka depressed, di po ba? Huwag lang natin titignan yung external behavior. As I have said, meron siyang kanyang external behavior kasi meron siyang pinagdadaanan inwardly. At yun ang kailangan nating pag-aralan. Pangatlo, tanggapin natin yung tao bilang ministry natin. Di po ba? Kasi, sino mang tao, natitignan po natin na ating ministry, hindi po tayo mahihirapang makasama yun. Sino man sa buhay mo ngayon na parang ang hirap kasama, na parang bang nagpapahirap sa iyong kalooban,
Look at that person as your personal ministry from the Lord. Bakit? Matatanggap ho natin ng madali kung sino siya. Diba? Romans chapter 15 verse 7, ang sabi po doon, kung paanong kayo'y malugod. Ano ba yung malugod? Masaya. Ang sabi po diyan, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo. Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Paano raw po napapapurihan ang Diyos? Kapag kaya nating tanggapin ang isa't isa. Wala naman po talagang perfecto, di po ba? Miski ikaw, miski ako nagkakamali tayo, ano kailangan? Matutunan nating tanggapin na po pwedeng yung taong yon ay binigay talaga ng Diyos sa atin para tayo ang makapag-ministry sa Kanya. Ang ministry niyo po ba ay ang inyong asawa? Ayan. Ang ministry po ba ninyo ay ang inyong mga anak? O ang inyong mga magulang? Tignan ninyo ang batayan ng pagtanggap natin sa kanila. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano tayo tinanggap ni Kristo. Accept each other in the Lord even as Christ has accepted you. Pag mayroon kang awa sa kapwa, hindi ka basta-basta huhusga. Diba? Sa halip, bibigyan mo ng pansin ang kanyang pinagdaraanan. Gagawin mong tanggapin at tulungan ang isang tao. Tandaan nyo, ang Kristiyanong may awa, mayroong tiyaga. Amen? Praise the Lord. Kaya niyang pagtiyagaan lahat ng uri ng tao at kayang tanggaping ministeryo kahit sino pa yung taong yan. So the first for marking test of being merciful is the mark of being patient. A second is the mark of being forgiving. Bakit naman, Pastor, nasali ang forgiveness? Bakit nga po nasali ang forgiveness as mark of being merciful? Because when we say mercy, it means being kind or giving a forgiving treatment to someone who could be treated harshly. Actually, the word mercy originated from the Latin merces, meaning price or wages. Mercy is actually an act in response to another's need, such as offering help, offering forgiveness, or canceling debts. Alam nyo, normal na sa atin ang magkamali. Nagkakamali tayo. Normal sa paligid natin ang magkamali ang mga tao sa kapaligiran natin. Bakit po? Dahil wala nang perfecto, di po ba? Kahit pa yan ay Kristiyano. Christians are forgiven, but they are not yet perfect. Yun ang goal natin. That's why we walk in the what we call sanctification of life. Ang tanong lang, ano ang nararamdaman natin kapag ang isang tao ay nagkakamali sa atin? Ano ang nabibitawan nating pananalita? Pagka nagkakamali ang tao o ang ating kapwa sa atin, kapag ba ang tao ay nagkamali sa atin, tayo po ba naaawa? O atin po siyang kinakawawa? Atin po ba siyang sinisisi? O atin po ba siyang inaapi? Sila po ba ay tinutulungan? O baka maya, binubuli pa natin, pinagtutulong-tulungan na. Nagkamali na, pinagtulong-tulungan pa. Ito po, para sa mag-asawa, sakaling nagkamali ang partner nyo, huwag nyo nang ulit-ulitin sa kanya yung nakaraang pagkakamali niya na nagawa. Kasi yung pagpapaulit-ulit po natin ay para po natin tinotorture yung ating kabiyak. At ibig pong sabihin, hindi ka pa talagang nakapagpatawad. At pag walang pagpapatawad, marahil wala kang awa. Pero mo nagkamali na, and yet paulit-ulit. Alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, Colossians chapter 3 verse 13, be gentle and ready to forgive. Diba? Never hold grudges. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. What's so interesting about forgiveness is that we are encouraged to give, not to take. Our calling is to forgive, not forsake. Diba? Kaya nga forgive. Ikaw nagbibigay, sometimes we don't want to give it. We want to take revenge. We want what we call justice. But the Bible says, ready. We must be ready to forgive. Meaning, your forgiveness must always be accessible anytime.
At para mangyari yon, sabi ng Word of God, never hold grudges. Di ba? Forgive. Not because the person deserve it, but because the Lord forgave you. Therefore, as a son of God, as a children of God, you must forgive others. Why ask for justice if you can give mercy? Diba? Remember, mercy means offering greater kindness than what justice demands. Yan ang ginawa ni Lord sa atin. Paparusahan ka na nga dapat. Diba? Pero umiral ang awa ng Diyos. Kaya nung lumapit ka, humingi ka ng tawad, pinatawad ka, pinalampas lahat ng ginawa mo. Ganon din dapat sa ating kapwa, lalo na sa mga taong nangangailangan ng ating pagpapatawad. Now, my question this morning is, are you forgiving? Remember, the first mark, the mark of being patient. The second, the mark of being forgiving. And this is the third, the mark of being helpful. Kung ikaw ay maawain, natural na sa'yo ang pagiging matulungin sa mga nahihirapan. Proverbs chapter 3 verse 27, it says, wherever you possibly can, do good to those who need it. Mercy is practical assistance. May mga tao sa paligid natin nangangailangan ng ating alalay. Kung ipapakita lang natin na naaawa tayo pero wala tayong ginagawa para sa kanila, hindi po yun totoong awa. Dahil ang totoong awa, yun yung meron kang gagawing pagtulong para sa kanila. Tutulungan mo ang isang tao. When someone is hurt, when someone don't know what to do, you are going to take action. Do something. Assist that person. Help that someone. Help that somebody. Kaya alam nyo, doon sa 1 John chapter 3, verse 17 to 18, sa Living Bible, it's very clear. If someone who is supposed to be a Christian has enough money to live or to live on, and sees a brother in need, but won't help him, sabi ng Bible, how can God's love be in him? Let's stop just saying we love people. Let's show it by our action. Napakalinaw. Show it by our actions. At Tagalog, 1 John chapter 3, verse 17 to 18. Sabi po dyan, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, lalo ngayong pandemic, mga kapatid. Ang sabi po dyan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng ating mga gawa. Boom! Sapul ka ba? Aray ko, tinamaan ako, sabi mo. Nasabi ng Panginoon, huwag lang nating sabihin, mahal natin yung ating kapwa. We have to show it. Dapat love mo, show mo. Don't just say it. Show it, di ba? Do something to help people. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all people you can, as long as you ever can. Sabi po ni John Wesley. Ang gandang motto ho nito, mga kapatid. At sa tingin ko, kung ito ang motto, na lahat ng mga mananampalataya, ito ang magiging panuntunan natin bilang mga Kristiyano, maraming tao tayong maaabot. Sabi ng iba, malungkot lang sa ating bansa, Pastor. Bakit? Kasi madalas daw yung maraming sinasabi, yung kuda ng kuda, yun ang walang ginagawa. Parang totoo nga. Di ba? Kunwari naaawa, nakakaawa naman. Pero wala naman tinutulong. Di ba? Minsan naman, yun naman daw tumutulong, yun naman daw po ang nakukulong. Ay, talaga naman. Only in the Philippines. Di ba? Tignan ninyo. Pag ikaw ay tumutulong, sasabihin, naku, meron kang hidden agenda. Pag hindi ka tumulong, naku, wala kang kwenta. Again, only in the Philippines. Di ba? Ganun pa man, dahilan ba yung para tayo mga Kristiyano?
magpa-apekto. Di wag na lang tumulong. Hindi ito dahilan para huminto. Hindi ito dahilan para isulong natin ang pagtulong sa kapwa bilang pagtugon sa awa na meron tayo na buhat sa Diyos. Kasi ang pagkakawang gawa, natural na lalabas kapag meron kang awa. Tignan niyo yung parable of the Good Samaritan. Doon sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Naalala niyo po yung kwento? Praise the Lord. Naalala niyo? Di ba may lalaking nahandusay sa daan dahil sa bugbog? May dumaang sacerdote or temple priest, di ba? Nakita niya, naawa siya. Pero may ginawa ba siya? Wala. Ano ginawa niya? Nilampasan lang niya. Sumunod, may dumaan naman na temple worker, isang Levita. Nakita niya yung lalaking nagulpi. Naawa siya. Pero tulad ng una, walang ginawa. Nilagpasan lang din. Hindi man lang tumulong. Hanggang sa dumating ang isang lalaking Samaritano. Sino ba tong Samaritano na to? Ano ba ibig sabihin pag sinabing Samaritan? Pag sinabing Samaritano, they were half-blooded Jew. At hindi siya priest, hindi rin siya temple worker. Yet, he showed mercy to the victim. Dinala niya sa pagamutan, binayaran niya yung ospital, nag-iwan pa ng allowance para siguraduhin mababayaran lahat. At ang sabi, kung kulang pa, babalik siya para magbayad. When you have mercy, you will assist. In a practical way, you will help those who are in need. Hindi mo lang sila lalagpas-lagpasan. Alam niyo, maligaya ka kapag ikaw ay tumutulong. Dahil nagiging daluyan ka ng pagpapala buhat sa Diyos. Ang taong may habag, tiyak mayroong galak. Kaya sabi ng Panginoon, happy are the merciful. Now, this is the question. Do you have mercy in action? Meron ka bang awa na handang gumawa? O awa lang na puro gawa? Wala namang ginagawa. Do you care enough and get involved to help someone? Are you a good Samaritan to someone? Show mercy and you will be happy. So sabi natin kanina, the first mark, ano po, of being merciful, the mark of being patient. The second, the mark of being forgiving. The third is the mark of being helpful. And then, this is the fourth. The fourth marking test of being merciful. The mark of being good to all. Totoo po yun. Another marking test of being merciful is the mark of being good to all. Meaning, Pastor, kahit sa kaaway? Yes. Kahit sa mga taong umaaway sa'yo. Kasi naniniwala ako, ang Kristiyano walang inaaway. Inaaway siya pero hindi siya nang-aaway. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 6, verse 33, verse 35, hanggang 36, ang sabi ng Panginoon, if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. But love your enemies. Do good to them. Then your reward will be great. Be merciful just as your Father is. Mercy is not only to our friends. It's also for our enemies, to those people who do evil against you. Di ba? Kabaliktaran ng nakagis na natin sa lipunan, sa sanlibutan. Bakit? Kasi sa pamantayan ng mundo o ng lipunan, pag sinaktan ka, saktan mo rin. Huwag kang paaapi. Kailangan makaganti ka pag sinaktan ka. Yun ang pamantayan ng sanlibutan. Pero sa nabasa po natin, iba ang pamantayan ni Lord. Pag ikaw ay anak ng Diyos, sabi diyan, love your enemies. Do good to them. Then, sabi diyan, your reward will be great. Then sabi ng Panginoon, be merciful just as your Father is. Ang sabi ni Lord ay ganito, para mapakita mo sa mundo na iba ka. Iba ang pamantayan mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka lang sa mga taong mabuti, gagawa ng mabuti. Kundi kahit sa mga taong gumawa sa iyo ng masama, gumawa sa iyo ng hindi maganda, nagsalita sa iyo ng hindi maganda. Ang sabi ng Bible, gagawa ka pa rin sa kanila ng mabuti. Kaya sabi nito, if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Ano ba sinasabi ng Lord dito? Sinasabi niya, ipakita niyo sa sanlibutan yung kaibahan ninyo. Ginagawa kayo ng masama, pero igaganti niyo ay mabuti. And then, ang sabi ng Panginoon, be merciful as your Father is. Totoo naman po Katulad ng ating Amang Diyos, di ba? Na kahit na masama ang ginawa po natin sa Kanya, sinaktan natin yung kalooban niya, naawa pa rin siya sa atin. Na kahit na tayo ay lumayo, hinanap niya po tayo. Na kahit tayo nagkasala, ibinigay niya yung Kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo ng Kanyang dugo para bayaran ang ating kasalanan. At mangyayari po yun sa oras na tayo ay sumampalataya. Kung meron taong walang ginawa kundi pulaan ka, anong gagawin mo? Pupulaan mo rin? Hindi. Purihin mo, di ba? Appreciate mo. Kung may tao sa paligid mo, walang ginawa, kundi papanghinain ang loob mo, anong gagawin mo? O hindi ikaw magpalakas ang loob niya. Diba? Kung merong tao na walang ginawa, kundi magpakita sa iyo ng hindi maganda, o hindi magpakita ka ng magandang ugali, di ba? Hindi ka binabati, batilin mo. Galit sa iyo, di huwag ka magalit sa kanya. Always return good for evil. Yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Turn your enemy into a friend, and at the end, you will realize it's the best eliminator of evildoers around you. Gusto mong mawalan ng mga taong gumagawa sa iyo ng masama? Gumawa ka ng mabuti sa kanila. Yung mga taong nagchichismis ng hindi maganda sa iyo, i-chismis mo yung kabutihan nila. Marirealize mo. Kasi iyan makakarating at makakarating sa kanila yan. Marirealize mo, bandang huli, maganda na rin sasabihin yan sa iyo. Diba? Yung tao, pag sabihan mo ng pangit, diba? Ang pangit mo. Sabihin niya sa'yo, mas pangit ka. O, kita nyo. O, hindi, ang balik sa'yo. Hindi mo. Pero sabi mo, alam mo, ang ganda-ganda mo naman. Sasabihin ng iyong kumare, hindi naman mare, mas maganda ka. Kita nyo. Someday, uunti yung mga taong aaway sa'yo kasi mabuti kang tao kahit masama ang ginagawa nila. Higit sa lahat, napatunayan mong anak ka nga ng Diyos ang kahit kataas-taasan. Remember, mercy is love in action. It's the way God treats people. Diyan doon sa Psalms 103 verse 11, 8 to 11. He is merciful and tender toward those who don't deserve it. Di ba? Yan yung treatment ni Lord sa atin. And dapat tayo, bilang mga anak niya, yan din yung treatment natin sa ating kapwa. Di ba? He is slow to get angry and full of kindness and love. Then verse 9, He never bears a grudge, di ba? Nor remains angry forever. Kaya sabi ng Panginoon, He has not punished us as we deserve for all our sins, for His mercy toward those who fear and honor Him is as great as the height of the heavens above the earth. Pag tumingala kayo sa langit, mga kapatid, nakita niyo po ba kung gaano yung lawak at kung gaano kataas po yan? Hindi abot ng ating isip at di kayang unawain. Kanyan daw po yung mercy, yung awa ng Diyos sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa oras po ito. So, yung awa ng Panginoon sa bawat sa atin. Pag naka-encounter ka ng mga taong magaspang ang ugali, no, ang isipin mo, anak ako ng Diyos. Amen? Amen. Okay, isipin mo, anak ako ng Diyos. At ano ang dapat ipakitang ugali? Magaspang? Hindi. Pag naka-encounter ka ng taong magaspang ang ugali na parang sandpaper, alam niyo sandpaper? Yung papel diliha, don't be like them. Kung papel diliha sila, huwag kang maging papel diliha. Huwag kang maging sandpaper. Just be merciful to them. Be patient with them. Dapat habang nagpapakita sila ng gaspang ng ugali, lalo mo namang naipapakita ang kakinisan ng pagiging Kristiyano mo. Diba? Be thankful for those heavenly sandpaper. They are sent to smoothen you more. The more you become merciful to them, the more you discover their history and where they're coming from. Saan ba nagagaling yan?
the more naiintindihan mo sila. And at the end, you will understand na yung mga taong nasaktan, ang tendency talaga pwedeng manakit ng iba. Kaya pala gusto kang masaktan. Anong gagawin mo? Maawa ka. Kaya pala hindi maganda ang turing sa iyo kasi nakaranas siya ng gano'n. Anong gagawin mo? Mas maging maganda ang ugali mo sa kanila. Hindi yung magaspang na ugali niya, mas magaspang pa ugali mo, Kristiyano ka. Di ba? Hindi gano'n ang tamang pakikitungo. Di ba? Pag sila sandpaper, dapat ikaw kumikinis. Lalo kang nagiging smooth kasi ikaw ay anak ng kataas-taasan. Ikaw ay anak ng Diyos. Di ba? Kahit na po hindi maganda ipapakita sa iyo, yes, be good pa rin. Kahit ganun sila. Isipin mo, all of us are fallen individuals. We all stumble and no one is perfect. Let's help those who are hurting, di ba? Not just to feel sorry, but to see that someone is concerned and merciful to them. Now, here's my challenge. Here are some reasons that will stimulate us to be merciful. Number one, isipin mo, God is merciful to us. Diba? Sabi kanina, Luke chapter 6 verse 36, sabi niyan, be merciful as your Father is merciful. So God is expecting us, to be merciful to others. He is expecting us to do something that was done for us. So may mga taong parang tingin mo hindi ka nakaawa, agad mong isipin, teka muna, ba't di ako maaawa dito kung ang Diyos naawa sa akin? Dati katulad din lang niya ako, nangangailangan ng awa. Salamat sa Diyos, ang Diyos nahabag sa akin. Diba? And sabi mo sarili mo, now it's my turn na maging mahabagin din sa Kanya. Diba? Minsan may dinala kay Jesus, isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Naalala niyo? Sinabi ng mga tao, dapat siyang batuhin kasi nahuli siya sa pangangalo niya. Alam niyo, sabi ni Jesus, yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Diba? Meron po bang bumato? Wala. Wala ni isa mang bumato sa babae. John chapter 8, verse 1 to 11. Bakit? Kasi na-realize nila, kahit sila, may kasalanan din. At nangangailangan lang din ng awa mula sa Diyos. So when we are tempted not to be merciful, always remind yourself that once in your life, you are a sinner, but God became merciful to you. Kaya may kakayanan ka na iparamdam at ipakita yung awa sa iyong kapwa. Huwag tayong maging judgmental. Don't judge people too quickly. But like our Father in heaven, be merciful. Another thing is, lagi nating isipin, para lalo po tayong, lalong may stimulate yung mercy sa puso natin. Hindi lang ang Diyos ay nahabag sa atin. Lagi din nating isa-isip at isa puso. We will need more mercy in the future. But hindi lang dahil naawa ang Diyos sa atin, hindi lang yon. But for sure, in the future, mangangailangan ka rin ng awa mula sa iba. Kaya dapat marunong kang magbigay ng awa sa iyong kapwa. Bakit? Hindi tayo perfecto. Bagamat tayo po'y pinatawad na ng Diyos, for sure, in the future, magkakamali at magkakamali ka. And on that day, you will need more mercy. Doon sa James chapter 2, verse 13, no mercy will be shown to those who show no mercy to others. Mercy triumphs over judgment. Yung nagkakaloob daw po ng awa ay kaaawaan din. Yung hindi nagkakaloob ng awa sa kanyang kapwa, hindi rin po siya mapagkakalooban ng awa. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi mo alam kung gaano ako nasaktan, hindi mo alam kung anong ginawa niya sa akin. Kaya nga hindi ko makuhang maawa sa kanya, hindi ko makuhang magpatawad. Sobrang sakit na ginawa niya sa akin. Well, ito lang ang sasabihin ko. Isang araw, ikaw naman ang magkakasala. Ikaw naman ang magkakamali sa iba. At kakailanganin mo rin ang habag ng iba. Kaya kung hindi mo makuhang maawa at mahabag sa iba at di mo kayang magpatawad, bawal kang magkamali, bawal kang magkasala. Bakit? Kasi hindi mo kayang mahabag walang mahabag sa'yo. Di ba? So dapat, lagi nating isipin,
In the future, I need more mercy. Bakit hindi ko ipagkakaloob ito kung ito ay kakailanganin ko rin pagdating ng araw? Remember, sabi natin kanina, Jesus is stating a law or principle that what you sow is what you reap. Keep in mind that forgiveness and mercy are two-way street. Diba? When you refuse to forgive others and refuse to show mercy to others, you are burning a bridge to heaven that you yourselves cannot cross. Matuto tayong maawa at magpatawad sa mga taong humihingi nito sa atin. Para pag ikaw naman ang kailangan nito, makakamtan mo rin ito. Keep in mind, we show mercy to others not because they deserve it. No, but because they need it. And in the future, we need it more. Mercy makes us happy. No? Tatandaan natin yung awa nagdahatid sa atin ng kaligayahan. Sabi ni Jesus, happy are the merciful. Yung awa natin sa iba, yung kabutihan natin para sa kanila, yun ay magdadala sa atin ng kagalakan. Tayo mismo ang aani kapag tayo ay marunong maawa sa ating kapwa. Doon sa Proverbs 11:17, your own soul is nourished when you are kind. Sabi niyan, your own soul. Sabi niyan, your own soul is nourished when you are kind. So walang ibang makikinabang kundi ikaw. Diba? It is destroyed when you are cruel. So wala rin namang ibang magsasuffer kundi ikaw. So kung hindi ka marunong maawa, ay sorry, pero hindi ka sasaya. Diba? Ikaw na ang pinakamalungkot na taong nabubuhay sa mundo dahil wala kang awa. At sa bandang huli, wala rin maaawa sa'yo. Walang dadamay sa'yo. Diba? Dahil hindi ka marunong dumamay. Hindi ka marunong maawa. When you are merciful to others, you stop focusing on yourself actually. You begin to focus on helping people. And when you begin to focus on helping people because you have mercy coming from our Father, it helps you to avoid self-pity. Diba? It helps you to get away from what we call depression and negative emotions. We begin to do some act of mercy to become patient, forgiving, helpful, and be good even to our enemies. And as you give your life, happiness comes naturally. Pero pag wala kang awa, hindi mo gagawin ito eh. Pag nakapokus ka lang sa sarili mo, nako, lalong walang kagalakan at kasiyahan sa buhay mo. Now the question is, do you want to be a merciful person? If yes, then the starting point is, you must first experience the mercy of God. Kasi hindi ka kahit kailan magkakaroon ng awa sa iyong kapwa hanggat hindi mo nararanasan ang awa na buhat sa Diyos. As I have said a while ago, ikaw at ako nagkasala, sinaktan natin ng Diyos, lumayo tayo sa Kanya. Pero naawa ang Diyos sa atin. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ang ginawa niya, binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya isasampalataya ay hindi magpapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang awa at habag ng Diyos sa atin. To the point na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para lamang abutin tayo. Kung hindi mo mararanasan yun, hindi ka kahit kailan magkakaroon at hindi kahit kailan sisibol sa iyong puso ang awa para sa iyong kapwa. Start looking at people using the eyes of Jesus Christ. When you receive the Lord Jesus Christ, you're already a Christian. You're already a follower of Christ. You need to use the eyes of Jesus. Tignan mo ang iyong kapwa. Tignan mo ang iyong paligid. Sino ba ang nangangailangan ng aking awa? Sino ba ang dapat kong tulungan sa araw na ito? Sino ba ang dapat kong abutin sa linggong ito? You know, being merciful is not easy. We need the power from the Holy Spirit to become a merciful person. And as the Holy Spirit speaks to you through this message now, He is saying to you things that are so hard will become easy through Jesus Christ who gives you the strength. Philippians chapter 4 verse 13,
Sabi diyan, I can do everything God asks me to with the help of Christ who gives me the strength and power. You and I can be merciful through the help of Christ. So always leaves the mark of being merciful. Ano-ano ba itong mark of being merciful? The mark of being patient. The mark of being forgiving. The mark of being helpful. And the mark of being good to all. That is actually the secret to be happy. The secret to be happy is to have mercy. Let's come to the Lord in prayer. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa aming puso, Panginoon. Ang awa, Panginoon, na nagbubuhat po sa inyo. Dahil tunay po, O Diyos, nang makita mo ang kalagayan po namin, Panginoon, nakita mo po, Panginoon, kung gaano kadilim ang aming patutunguhan at kapahamakan. Hindi ka, Panginoon, nagdalawang isip na kami, Panginoon, ay abutin sa pamagitan, Panginoon, ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Lord, thank you so much sa awa mo sa amin. Thank you so much. Inakap mo po kami. Inabot mo po kami. Minahal mo pa rin kami kahit kami ay lumayo at sinaktan ang iyong damdamin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Panginoon, now it's our turn para yung mercy na naranasan namin sa inyo, maipadama namin, Panginoon, sa aming kapwa. Tulungan mo po kami magkaroon ng patience sa aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng espiritu ng pagpapatawad. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa lahat ng oras at pagkakataon, gawin namin, Panginoon, yung pinakamabuti sa aming kapwa. Hindi lang sa aming mga kaibigan at kakilala at naging mabuti sa amin. Maging doon sa mga taong hindi maganda ang naging treatment sa amin. Lord God, nawa po'y mamayani sa aming puso sa oras na ito hanggang sa matapos ang buhay namin ito, ang awa na nagmumula po sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. I hope na tayo po ay napagpala sa pamagitan po ng mga mensaheng iyan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Marami pong salamat.